natin ang ating pag-iisip. Kaya dahil doon, magbasa tayo ng Surah Al-Tagabun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating wika, lumuluwalhati kay Allah ang anumang nasa mga kalangitan at ang anumang nasa kalupaan. Para sa Kanya ang kaharian at para sa Kanya ang papuri. At Siya sa lahat ng bagay ang may kakayahan. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yusabbihu o tinatawag nating tasbih, ang pagsabi natin ng subhanallah. Ang ibig sabihin po dyan ng subhanallah, ang lumalawalhati, ang pagluluwalhati natin sa Diyos, na walang depekto talaga si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon na ganon po mga kapatid ang pagluluwalhati sa Diyos. Sabihin natin ang Diyos ay wala siyang kakulangan, wala siyang diferensya. Kasi nga ganon ang pagkilala natin sa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala makapangyarihan sa lahat ng bagay. Siya po ang mayroong kapangyarihan, kaya dapat talagang siyang pagsabihan na siya ang tawag na Allah ang makapangyarihan. Kaya nagsusubhanallah tayo na wala talagang diferensya si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa Islam, hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay nagtuturo ng kalituhan, kasi nga siya po ang makapangyarihan ng maalam at wala siyang kakulangan. Hindi siya nangangailangan sa atin. Hindi niya rin kailangan ang pagsamba natin. Hindi rin siya nangangailangan ng pagkain. Lahat ng mga sa langit at sa lupa ay lumalawalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala na wala siyang kakulangan. Ganun na ganun mga kapatid. Kaya damihan nyo talaga pagsabi ng subhanallah para maibalik po tayo sa tamang paniniwala sa Diyos. Sa tamang konsepto na ang Diyos ay hindi nagpakatawang tao. O kaya ang Diyos ay walang anak. Hindi siya kumukuha ng anak, hindi siya tumuturing ng mga anak. Kasi nga kapag kumuha siya ng anak, maging Diyos din yun. Delikado talaga ang dadaming Diyos. Marami siyang katambal, marami siyang katulad. Kaya dapat magsabi tayo lagi ng subhanallah. Lumalawalhati nga nasa mga kalangitan ng mga anghel. Lumalawalhati kay Allah. Sumasaksi kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay totoo. Wala siyang kakulangan. Hindi siya nanganganak. Walang sinapupunan ng Diyos. Tingnan nyo, narinig natin yan. May sinapupunan raw ang Diyos. Napakalaking kalapastangan yan sa Diyos mga kapatid. Bakit nakayanan mo yan magsinungaling sa harap-harapan mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Pagkus lumalawalhati nga sa Kanya ang mga nasa langit. Allahu Akbar, tingnan nyo, nasa langit na nga yun Pati sa kalupaan mga kapatid, ang mga isda, di ba? May hadith nga ang mga isda, humihingi ng kapatawaran sa mga naghanap ng kaalaman. Ganun na ganun mga kapatid. Ibig sabihin, lahat ng nasa dilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay lumuluwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, bakit siya niluwalhati? Kasi nga nasa Kanya ang kaharian, lahul mulk. Nasa Kanya ang lahat ng pamamahala dito mga kapatid. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, hawak ng presidente Pilipinas lang. Hindi niya hawak ang Amerika, hindi niya hawak ang Europe. Ang Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid ay full talaga, buong-buo. Hawak niya ang buong kaharian. Hindi lang siya pangalan niya hari. Bagkus hari pa, nagmamay-ari pa ng lahat ng mga nilikha ng Allah. Kaya siya kapuri-puri talaga. Kasi siya lahat-lahat Siya makapangyarihan, siya ang Diyos. Kaya kapuri-puri, walahul hamd.
Ang pagpapuri na mayroong pagdakila. Ganon ang ibig sabihin ng hamd, mga kapatid. Pagpupuri na mayroong pagdakila sa may kapal Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iba kasi ang alhamdulillah, akala nila syukran lang, pasalamat lang. Hindi nila alam, mayroon palang mayroong ang kaakibat na pagdakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sabi niya, at siya sa lahat ng bagay ay may kakayahan. Allahu Akbar. Kayang-kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng bagay dito sa mundo, kaya niya kunin, kaya niya pausbuin o ano pa dyan, kayang gustong sa kanyang, basta nasa kalooban niya. Kung ang mga tao na iniisip niya walang kakayahan, ang Allah, auzubillah, kayang-kaya niya. Meron nga isang ateista, kung kaya ng Diyos na pabagsakin ang bato na ito, gawin niya. Subhanallah, utusan mong Allah na siya ang hari. So, utusan mo lang ng mga ganong bagay. Kung kalooban niya, gawin niya. Kung ayaw niya, wala tayong magagawa. Hindi ka pwede mag-request. Ang sa atin lang, manalangin. Magdua. Mananalangin ka kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana gawin niya po ito. Kasi nga tayo, mga lang tayo mga hamak na mga alipin. Kaya ang mga nagkukunwari na walang Diyos, subhanallah. Tapos, pang mangutya pa. Ang Diyos, mamamatay tao, auzubillah. Kung gusto niya kunin ang isang bagay, wala tayong magawa. Example lang, ikaw nagmamay-ari ng bahay, ginawa mo, bahay mo yan, anong gusto mo dyan? Ibenta mo, wasakin mo, bahay mo yan ganon na ganon ang si Allah subhanahu wa ta'ala. Anong gusto niya, gawin niya sa mga alipin. Kaya meron talaga siyang may kakayahan talaga siya. Kahit tignan nyo ang mga nasa katawan natin, nasa paligid natin, subhanan, makikita mo talaga na mayroong bakas ng karunungan. Mayroong talagang bakas ng kaalaman si Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita mo sa kalawakan, kahit anong ikot ng mga bituin doon, mga kapatid, walang nagbabanggaan doon. Kung nagbabanggaan, subhanallah, siguro nasa kiyos talaga tayo. Sa mundo nga, sasakyan, nakita mo nagbanggaan, grabe ng nervyos mo. Paano na mga kalawakan, mga planeta, magbabanggaan, auzubillah. Kaya, yun isa sa mga yun ang doon, ng Allah subhanahu wa ta'ala, may kakayahan talaga. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, "Walladhi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, siya ang yaong lumikha sa inyo at saka meron sa inyo ang mapagtakwil at meron din sa inyo ang mananampalataya. At ang Allah sa inyong mga ginagawa ang tagapagmasid. Diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa mga patunay yun, mga kapatid, ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya po talaga ang tagapaglikha. Siya po ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya nilikha po tayo mula sa kawalan hanggang umiral po tayo. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpakilala talaga siya. Siya ang yaong lumikha sa inyo. Dahil doon, mga kapatid, nakuha natin, na picture out natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya po talaga ang lumikha sa atin. Kung ang Diyos mo hindi marunong gumawa, hindi siya marunong lumikha, subhanallah, Diyos-Diyosan po yan. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya mismo ang nagsabi na siya ang lumikha sa atin. Kaya huwag kayong maniwala ng tao mula sa unggoy, nag-evolve, may evolution, naging tao, sa ilang pagdaan ng mga panahon, nag-evolve ang tao, isa po yung kasinungalingan. Na hindi yan totoo. Nilikha talaga tayo ng Allah. Ang iba naman, meron raw higanti, tapos niluto niya, tapos merong nasunog, yun ng mga negro, nagluto naman siya hilaw, yun ng mga Amerikano,
Tapos nagluto naman siya katamtaman, yun yung mga Pilipino, subhanallah. Isa po yung kasinungalingan. Puro alamat. Na wala namang basihan. Kaya ang Allah, yun yung sinabi niya, siya mismong lumikha. Siya ay ang yaong lumikha sa inyo. Patunay talaga yun na hindi yun biro-biro. Pagkos lahat ng mga gumagawa ng kwento patungkol sa creation, sa pagkalikha, ay kabulaanan lahat yun. Ito ang ating paniwalaan na si Allah mismo ang lumikha sa atin. Nilikha tayo una-una si Adam, tapos si Adam, nilabas niya si Hawa, tapos dahil sa kanilang dalawa, kumalat ang sangkatauhan. Ganun, napakasimple lang na logic, subhanallah. Ang iba, gagawa pa sila ng mga imbento. Nagtitipon-tipon pa sila ng ebidensya. Katulad ginawa ni Charles Darwin. Kumuha siyang bungo, hinago niya sa ibang bungo, hanggang na-derive na ang tao naging evolution, subhanallah. Kasi nungalingan talaga. Kahit nga sa mga sa pag-aaral sa cells, hindi nga nila yan maugnay ang theory na yan. Kasi hindi talaga pwede. Nag-i-evolve. O kaya ang tao sa pagkakataon, consequences, naglumitaw lang ng bigla, hindi rin kaya patunayan yun. Mga ateistay, ganun ang pagkasabi nila. Sa atin, alhamdulillah, napakasimple lang na nilikha tayo. Kaya alam po natin ang ating dahilan bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun naman talaga, lahat ng bagay mayroon talagang pinagmulan. Ayon kay Allah, binabalik lang natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sinabi ng Allah, kadugtong dito, wasak at saka meron sa inyo ang mapagtakwil. Itong napakasakit sa lahat, mga kapatid. Merong kafir. Meron ding mga manampalataya. Kaya sa pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, dalawang nilikha lang ng Allah na binigyan ng kalayaan sa pagpipili. Yun po ang mga engkanto, jinn at mga tao. Dahil doon, sa dalawa na yun, binigyan sila ng pagpipili, binigyan sila ng kalayaan, doon nahati sa dalawa. Yun ang tinatawag natin mga mapagtakwil at mga manampalataya. Walang ibang daan, mga kapatid. Yun lang talagang daan na yun. Ang daan na yun po ang papuntas ang isa doon sa paraiso. At ang isa papunta doon sa impyerno. Ngunit dito sa mundo, tinitignan lang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ta'maluna basir. At si Allah sa inyong mga ginagawa ay ang taga-masid. Tingnan nyo, ang taga-masid lang si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinusubukan lang talaga tayo. Kung maniwala ka o maging mayabang ka. Ang iba kasi ganun sila Akala nila wala talagang araw paghukom. Gagawin lahat ng mga kalaswaan dito sa mundo. Sasabihin pa sa'yo na enjoy life. Subhanallah. Tayo nag-enjoy naman tayo Ngunit sila nag-i-enjoy kahit haram. Kahit labag na sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tuloy, nasanay na sila sa paggawa ng kasamaan hanggang nilalabag na nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ang epekto ng paggawa ng kasamaan. Aabot ka sa pagtatakwil hanggang sabihin mo na ikaw na ang mahawak ng buhay mo. Ikaw ang dumadala ng iyong kapalaran. Ninyo, nagkupor talaga. Mapagtakwil talaga. Ang iba na naman, hindi nga mapagtakwil pero naging musyrik. Naging pagano, tagatambal. Kukuha ng ibang Diyos, doon sila sasamba, doon sila nagpasalamat, doon sila lumulukod, doon sila yumuyukoy, doon sila lahat-lahat. Inuukol nila doon, nahudubillah. Kaya tuloy yun. Delikado ka talaga. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang gusto, yun po ang merong pananampalataya. Kaya dahil doon yun ang natin mga kapatid, mag-ingat talaga tayo. Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang dapat nating pasayahin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa 3, sabi niya,
Khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhil masir. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lumikha ng mga langit at lupa ng may katotohanan. Allah, tingnan nyo, ng may katotohanan. Likha niya. Tingnan nyo ang perfecto talaga pagiging ganap ng pagkalikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa langit at sa sa lupa. Makikita mo talaga na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala totoo. Saksi yan ang mga kanyang mga nilikha na meron talagang may kapal. Ganun na ganun mga kapatid. Kaya naunawaan natin bakit merong lupa, bakit merong langit. Ang iba kasi, subhanallah, gagawa na talaga ng kwento. Tulad ng mga Grego. Ang Grego, grabe talaga ng mga alamat. Nagkaroon ng ganito. Babasa ka, maano ka talaga eh. Wala talagang katotohanan. Walang bahid ng katotohanan, magkus puro lahat kwentong barbero. Kaya alhamdulillah tayo natin to. Ang nilikha ng Allah na may katotohanan ninyo, ang langit, kahit ang langit lang, tingnan nyo. Dito lang makikita mo kulay asul, pero dahil sa asul na yun nagiging yun, protection pala natin yun. Napakaganda ng earth. Ang earth, yun lang merong may buhay. Dahil yun sa atmosphere na yun. Ang lupa, tignan yung lupa, subhanallah. Apak-apakan mo lang, okay lang. Kasi nga, yun, may katotohanan talaga si Allah Subhanahu wa Ta'ala. May justisya, may hikmah, may karunungan. Ang pagkalika sa lahat ng bagay dito sa mundo. Meron talagang dahilan. Tapos, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at humugis sa inyo at saka ipinabuti ang inyong mga hugis at tungo sa Kanya ang paroroonan. Allahu Akbar. Tingnan nyo. Napaka talaga encouragement talaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na maniwala tayo sa Kanya. Humugis sa ating mga mukha. Tingnan nyo, mga mukha natin, pagmasdan mo lang kung ang ilong mo, butas ng ilong mo pataas, subhanallah, baka hindi ka na makahinga. O kaya ang mata mo lumalabas, subhanallah, baka mawala pa. Kung tenga mo lang butas, ano na mangyari sa'yo? Hindi ka makakarinig. Bunganga mo, paano kinumpleto ng Allah? Nilagyan pa ng mga ngipin. Kaya siya talaga ang naghugis at pinabuti ng Allah. Wa ahsana suwarakum. Pinabuti niya ang inyong mga hugis. Ngunit, tungo sa Kanya ang paroroonan. Itong tandaan natin mga kapatid. Kay Allah po tayo lahat patutungo, ang ating patutunguhan. Wala ka pong ibang daan. Ang iba naman ay gusto nila maging immortal. Gusto nila ayaw mamatay-matay dito. Gusto nila uminom ng gamot sa lahat ng may sakit. Kahit anong ubusin nila pera nila. Ubusin ng oras nila para makahanap ng ganong gamot. Hindi naman yan totoo kasi nga tayo, ang ating paroroonan ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, gumawa na tayo ng mga mabuti para meron tayong aanihin sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Kaya napakaganda talaga mga kapatid. Advance po talaga tayo mag-isip. Ganon na mag-isip ang mga matatalino na meron siyang baon talaga pagdating doon sa araw ng paghukom. Hindi siya patulog-tulog, hindi siya pasimple-simple lang. Dapat gumawa siya ng mga bagay na ikakalulugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi kung ginawa niya yan, makakabalik siya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na mayroon siyang dalang kabutihan. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tungtong sa 4, ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidatis sudur. Sinabi ng Allah, Kanyang nalalaman ang anumang nasa mga kalangitan at kalupaan, at nalalaman rin niya ang anumang inyong nililihim at pinapahayag. At si Allah ang maalam kung ano ang nasa loob ng mga dibdib.
Ha? Kung ano ang nasa mga dibdib mga kapatid, alam na alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalo na nakatago sa mga puso. Alam niya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nalalaman niya lahat. Alam niya ang past tense, present tense at future. Alam niya pa ang mga lihim, subhanallah. Kaya ang sa araw ng paghukom, lahat ng mga lihim ipapalabas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susuriin niya lahat ng mga lihim. Watabalas sarair, kung sa ano pa. Susuriin niya lahat ng mga lihim, lalo na sa loob ng mga puso. Kasi araw paghukom, iba dito sa mundo, bawal tayong maghusga sa mga nakatago sa puso. Hindi natin yan tarok, hindi natin yan saklaw. Saklaw natin ang mga ginawa. Yun lang, pwede tayo maghatol sa mga nagawa. Pero sa mga puso, wala po tayo dyan. Meron akong pinanood Ang bata, sinakal. Tinanong siya, bakit mo sinakal ang bata hanggang namatay? Sabi niya, manika, tingin ko manika, subhanallah. Kahit ganun, mga ano mo yan, pangapalusot mo, hindi yung tatanggapin kasi ang ginawa mo, nakapatay ka sabihin mo, manika ang nakita mo. Kaya, audubillah. Kaya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, sa araw paghukom, ibubuksan niya lahat ng mga lihim. Na ipapakita niya lahat. Kasi nga alam niya ang mga nililihim at mga ipinapahayag. Kaya ang mga ipinapahayag, mga kapatid, yan isa sa mga isa sa mga paniwalaan natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya po ang alim o maalam. Tapos sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran sa 5, mga kapatid, alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qablu fadhaqu wabala amrihim walahum adabun alim. Sinabi ng Allah, hindi ba dumating sa inyo ang balita ng mga yaong nagtakwil noon at saka natikman nila ang kahinatnan ng kanilang kalagayan at mapasaka nila ang mahapding kaparusahan. Dito sa kwento na ito, mga kapatid, ang mga balita ng mga nauna, ang mga balita na pinarusahan, kasi nga napakasutil nila sa harap ng kanilang mga propeta. Napakatigas ng mga puso nila sa paglingkod sa mga propeta. Kaya ang mga balita na ito, mga kapatid, dapat kunan talaga natin ng leksyon. Kasi nga, natikman nilang kahinatnan dito pa lang sa mundo. Alam naman natin kapag propeta dumating, dapat paniwalaan. Ginawa nila, hindi nila paniwalaan. Bagkus sumuway talaga sila. Kaya dahil doon, pinaunahan na sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinurusahan sila. Katulad sa kwento ni Nuh alayhis salam, dumating sa kanila ang anaw. Sa tribo ni Fir'aun, dumating sa kanilang ang parusa na nasa gitna ng karagatan. Subhanallah, tingnan nyo, grabing talaga yun, mirakulo talaga yun. Tumatakbo doon sila sa ilalim ng karagatan. Tapos dahil sa pagsuway nila, pinano ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hinayaan niyang dagat na magtagpo ulit at napalo sila ng napakalaking mga alon. Siyempre naman, ang volume ng tubig kapag pinalo ka, subhanallah, talsik ka talaga. Katulad sa mga bumbero. Diba? Ilang bumbero humahawak ng hose sa sobrang pressure. Hawakan ng 3, 2. Hindi na mahirapan sila minsan sa 2, minsan 3 talaga o 4. Kasi ang pressure, malakas ang palo ng pressure. Kung naging bundok yung na tubig, tapos ibubuhos sa iyo, subhanallah. Ang tsunami, napakalakas. Paano na kaya yung bundok na tubig, tapos nandoon pa kayo sa baba? Kaya nakakatakot mga ganun, mga kapatid. Kaya ang mga balita na ito, dapat kunan natin ng leksyon.
Kasi natikman na nilang kahinatnan ng kanilang kalagayan na nagsisi talaga sila, sising-sisi sila sa kanilang mga pinanggagawa, kanilang pagtatakwil, o umiyak sila sa sa kaparusahan. Ganun, umiiyak sila doon. Nagsisisi sila. Katulad kay Pirao, naniwala siya, huli na pala. Hindi na talaga tatanggapin ang iyong pagsisisi. Hindi na ho tatanggapin yung pagbabalik loob sa Diyos kapag umabot na ang iyong kaluluwa sa dito sa malapit sa leeg mo, sa lalamunan. Tapos ito pa, napakasakit, mapasaka nila ang napakahapding kaparusahan. Napasaka nilang mahapding kaparusahan. Ang pagpaparusa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, mapasaka nila lahat yun. Dito pa lang sa mundo. Pinarusahan na sila. Tapos sa libigan pa, may parusa din. Paano na sa kabilang buhay? Ang kabilang buhay, doon na yun ang pinakamatinding kaparusahan. Napakahapdi talaga doon ang parusa, mga kapatid. Kapag nasusunog ang kanilang balat, ay babalutin ulit ng panibagong balat. Kasi ang balat, doon yun makakatikim ng napakasahapding kaparusahan. Kaya, yun, dapat kumuha tayo ng leksyon. Tapos sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dhalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat, faqalu abasharun biyahdunana fakafaru wa tawallaw wastagnallah wallahu ganiyyun hamid." Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyon ay dahil dumating sa kanila noon ang kanilang mga mensahero, dala ang mga malilinaw na katibayan, at saka kanilang sinabi, bakit tao ang gumagabay sa atin? Subhanallah. Ganun ang sinabi nila. Ang gusto nila, kamanghang-mangha. Gusto nila, anghel. Gusto nila, si Allah mismo maggagabay sa kanila. Ganun lang mga pag-iisip nila, subhanallah. Bakit tao ang gumagabay sa atin? Yun ang kanila, subhanallah. Kaya't nagtakwil sila at tumalikod at hindi rin nangangailangan kay Allah. At si Allah ang mayaman na kapuri-puri. Tingnan nyo, ganun ang mga pag-iisip, ganun ang pagpapalusot ng mga mapagtakwil. Kaya kapag ganun ka, nasanay ka sa mga palusot, na wala talaga sa hulog na palusot. Kalalo na mga mapagtakwil dito, ganun ang sinabi nila. Bakit tao ang pinadala sa kanila? Bakit tao ang gumagabay sa kanila? Bakit tao ang nangangaral sa kanila? Subhanallah. Bakit ganito? Hindi nila talaga tinatanggap ang katotohanan na dumating sa mga propeta na yun. Ang katotohanan. Ayaw nila, gusto nila sila. Gusto nila iba. Gusto nila anghel. Gusto nila iba talaga. Ganun ang mga palusot ng mga mapagtakwil. Alam naman nila mga propeta na yon, ang history ng mga propeta napaka-banal, napakabait, magandang lahi, pinagmulan. Tapos, hindi pa sila maniwala. Pinabulaanan pa talaga nila. Kaya, hindi yung katanggap-tanggap na mga dahilan, mga kapatid. Sa araw paghukom, sasabihin mo, ya Allah, bakit tao pa pinadala mo sa amin? Bakit hindi anghel? Kung anghel ang pinadala, siguro hindi rin sila susunod. Kasi nga, sabihin nila, bakit anghel pinadala? Ganon din, magpapalusot na naman. Tao na nga pinadala para maging huwaran, para makita nila, para alam na tao na yan, sino pinadalhan. Pero hindi pa nila susundahan kasi nga nagpapalusot talaga. Alam naman natin ang taong nagpapalusot, ayaw talaga sumunod yan. Gusto niya, ilihis niya ang pangyayari. Ilihis niya para maging pabor sa kanya. Kaya, gano'n ang ginawa niya, bakit taong gumagabay sa amin? Kaya, ang masakit pa sa lahat, nagbunga ang kanilang mga papalusot dito, mga kapatid. Hanggang umabot sa pagtatakwil. Ayun ang nakakatakot. Tapos umabot sa pagtalikod. Tapos umabot din sa pagyayabang.
na hindi na nila kailangan si Allah subhanahu wa ta'ala. Billah. Itong napakalupit na gagawin ng isang tao, mga kapatid. Wastagnallah. Sabi niya, hindi na siya nangailangan kay Allah. Kaya ko nang mabuhay. Buti kong magulang mas pinagsabihan mo kaya ko nang mabuhay sarili ko. Pero sabihin mo sa harap ng Allah, ganun. Hindi mo kailangan pagkain mo laki Allah, hindi mo kailangan si Allah, hindi mo kailangan kanyang biyaya. Subhanallah, napakalaking kasinungalingan. Napakalaking pagtatakwil po yan kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mo siya kailangan. Kaya ganun na ganun ang pag-isip, hindi nila alam, hindi naman pala kailangan ng Allah ng kanilang pagsamba. Kasi si Allah mayaman. Kasi si Allah kapuri-puri. Ganiyul Hamid, Allahu Akbar. Kaya kahit anong gawin mo, mga kapatid, kahit anong takwil nila dyan, kahit hindi na kinilala si Allah subhanahu wa ta'ala, walang problema yung kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanya, pinapaabot niya lang ang mensahe at gagantihan ang mga tao na gumagawa ng mabuti. Gagantihan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bibigyan niya ng paraiso. Malulugod ang mga tao makapasok sa paraiso, mga kapatid. Kaya ang mga mga kafir na ito, audubillah. Ito na lang bilang panghuli, mga kapatid. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, za'amal ladina kafaru alla yub'athu. Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabbi'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inangkin ng mga yaong nagtakwil na hindi na sila muling bubuhayin. Tingnan nyo. Ganon ang pag-aabot ng pagtatakwil. Kala nila dito na lang sila sa mundo, maging immortal na sila dito. Forever and ever, dito na lang raw sila sa mundo. Ganon. Hindi na sila bubuhayin ng Allah. Kung mamatay man sila, maging alabok na lang sila. O kaya maging durog ng mga buto. Subhanallah. Kaya sabi na dito, yung sabihin, Muhammad, sabihin mo to, oo, at sumpa man sa aking Panginoon, talagang bubuhay niya kayo muli, at saka talagang babalitaan sa inyong mga ginagawa. At iyon ay napakadali lamang kay Allah. Allahu Akbar. Tingnan niyo. Napakadali lamang yan kay Allah, mga kapatid. Napakasimple lang yan. Hindi ka bubuhayin. Sino nagsabi sa'yo hindi ka bubuhayin? Napakasimple lang yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bubuhayin ka talaga nun. Tapos ang masakit pa sa lahat, parurusahan ka pa sa kabilang buhay dahil sa pagtatakwil mo. Sana, mga kapatid, sana meron kayong napulutang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.